Sa inyo man. Hallelujah. May ano pa, Bradante, reflection. Eh, siyempre naman, alam mo kung sino ang bibigay nyo. Maestro! 1, 2. Tayo! Hallelujah! Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipinagbabawal sa langit. At ang ipinahihintulot ninyo dito sa lupa ay pinahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nakakaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito ay ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. So, sa reflection, itong anong ito, medyo pinag-researchan ko rin. Yung ano, kasi nung unang basahin ko, hindi ko maunawaan. Ang daming natuto rin ako. Doon sa unang bahagi, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili na. So, itong gospel ngayon, may 2 bahagi. Ang una, yung pagtatama sa kamalian. At yung pangalawa, yung confirmation ni God. So, ganun. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, so ibig sabihin, kapatid, hindi yung literal na kapatid by blood. Kundi sa community natin, tayo ay magkakapatid. Ang sinasabi dito, simbahan. Ang simbahan, lupon ng tao na naniniwala sa Diyos. So, tayong lahat, pinapalagay na magkakapatid. Tayo, bilang mananampalataya, binayaran na yung halaga natin para maniwala kay Jesus. Pinagbayaran na ni Jesus ang ating kaligtasan. Nung mamatay siya sa krus, yun ang kabayaran sa ating kasalanan. Diga, for the wages of sin is death, kaya tayo lahat mamamatay. Pero ang kamatayan ngayon, napagtagumpayan na ni Jesus, nabayaran na niya. So yung pananampalataya natin, dapat tayong sumunod kay Jesus. So, sa kanyang tagubilin dito,
kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya ng sarilinan. So, kayo muna. Kayo muna ang mag-uusap. Yun yung kanyang ano. Ang gusto dito ni Jesus ay para ma-restore yung broken relationship. Ayaw ni Jesus na magkawatak-watak ang miyembro ng simbahan. Sa atin, halimbawa, sa household na ganito, isipin natin na mas masakit kapag ka may umaalis. Di ba, mapapansin ninyo, lalo sa mga grupo ng pasimbahan, kapag ka may nasakta na kapatid, ang tendency, umalis na lang. Umalis. Tapos ang masama pa nito, sa pag-alis niya, dala-dala niya yung sakit na, halimbawa, na nagdulutan siya ng sakit, may nakaaway sa loob, pamamalitan niya yun sa iba, hindi ko kumprontahin face to face. Pamamalitan niya, tapos hikayatin niya yung nasa loob ng simbahan na sumama, lumabas din sa kanya. Sa atin, ayaw ni Jesus mangyari yun. Ang kanyang simbahan, gusto niya palaging buo. So, sa ikalawa, kung hindi pumayag yung kapatid mo, kung hindi maniwala, magsama ka ng dalawa o higit pa as your witness. So, naroon pa rin yung pagmamahal ni Kristo na tinatagbilin sa atin na tayo ay maging pasensyoso. Isipin nyo, kung ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo, ikaw ang lalapit. So, parang huhubadin mo yung pride mo na ikaw ang gagawa ng paraan. So, tinuturo sa atin dito yung kababaan loob. Hindi yung nasa loob ng simbahan, hindi yung nasa loob ng ganitong household, tayo yung matutuwid. Kasi doon sa Mateo, yung kung babasahin niyo yung aklat ng Mateo, ang sinasabi dito tungkol lahat sa kaligtasan, sa salvation. Ang first part dito, yung tinanong ni Pedro, si Jesus, sino po ba ang karapat-dapat sa kaharian ng langit? Diba, sumagot si Jesus, tulad ng isang bata, kung kayo ay matutulad sa isang bata, mapapabilang kayo sa kaharian ng langit. Nandun din sa Mateo, yung kapag ka may nawalang tupa, pahahanap din. Tapos ito, tinuturo sa atin na kung ang kapatid mo ay nagkasala, ikaw yung gagawa ng paraan. Ang tinutukoy lahat dito, gusto niya ma-save ang lahat. Para ma-save, ma-restore natin yung relationship, yung broken relationship. Kung nagsama ka na at tapos ay hindi pa rin sumang-ayon, that is the time na public sabihin mo sa simbahan. Yung dalawang bahagi, private, sasabihin mo walang nakakaalam na nagkasamaan kayo ng loob, gumagawa ka ng paraan para ma-restore. Kung hindi ma-settle doon, gawin mong public. Isama mo na yung simbahan. Ibig sabihin, isama mo na yung buong community. So, paalam mo na. Tapos, kung hindi pa rin maniwala, so, ibig sabihin, may katigasan din ang ulo, yung gumawa sa iyo ng masama, o siya ay stubborn, siya ay rebellious. Ang gagawin, ipagpalagay mo siyang hentil o kaya maniningil ng buwis. Bakit? Sino ba ang hentil? Nung panahon ni Jesus, pag sinabing hentil, yun yung mga outcasted. Sila yung mga tao na wala sa grupo ng mananampalataya. Hindi sila kabilang doon. So, kapag ang isa sa atin ay outcasted, hindi makaka-attend ng household, hindi makaka-attend ng assembly, hindi makaka-attend ng lahat ng gatherings natin. So, ganyan yung hintil. Yun namang maniningil ng buwis. So, mga Hudyo sila, nagpabayad sa Roman. Pinagbili yung
yung kanilang puri, nagpalit sa piso sa salamping pilak para maningil ng buwis. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanila yung pera kesa yung relasyon. So, ganyan yung maniningil ng buwis. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mahal ni Jesus yung mga maniningil ng buwis. Sa katunayan, si Mateo ay isa sa maniningil ng buwis. At one time, kaya naparatangan si Jesus, siya ay nakikisama sa mga makasalanan sa maniningil ng buwis. So, ibang ano naman yon. Pero sinasabi dito, kung talagang ayaw, stubborn, rebellious, yung nakasakit sa iyo, pagpalagay mo siyang hintil at maniningil ng buwis. So, nado na. Tapos, ang sumunod doon, yun yung tinuturo ni Jesus na paraan para ma-restore natin yung relasyon natin. Pero kung nag-end sa talagang hindi siya maniwala sa atin, sa ginawa, after na ginawa yun, meron siyang sinabi dito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. So, familiar sa atin itong sinabi na ito. Ito rin yung sinabi ni Jesus kay Pedro. Ang patuwarin mo. Ang patawarin mo sa lupa ay patatawarin din sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay papahintulot din sa langit. Kung ang kapatid natin na nagkasala ay hinatulan natin na hintil o maniningil ng buwis, ibig sabihin, sa kabilang buhay, ganon din ang trato sa kanya. Stubborn at rebellious din. So, doon ninyo makikita, nung panahon na yon, yung God nasa heaven. Ang kasakasama ng mga alagad, si Jesus. Si Jesus. So, ano man ang sabihin ng mga alagad, may confirmation ni Jesus. Ano? Tapos, ang kasunod doon, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito ay pagkakalob sa inyo ng Ama na nasa langit. So, ang sinasabi dito, hindi ito yung, sige, pray tayo, pareho tayo nang hihilingin, ipagkakalob ng Diyos sa atin. Hindi ito yung ganon. Itong sinasabi dito, tungkol sa pagre-restore ng broken relationship. Doon lang yon sa konteksto na yon. Kasi siya yung binabanggit dito. Hindi, iba yung, sige, pray tayo. Pareho yung ating sasabihin, pareho yung hihingi natin, pagkakaloob sa atin. Hindi yun. So, itong sinasabi dito lang sa talinhagang ito. Sa relasyon. Sa pag-aayos ng relasyon. Tapos, ito yung matindi. Malimit sa mga gathering natin sa prayer meeting, ito ang nababanggit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So, pamilyar sa atin. Ito yung malimit ang naririnig natin. Pero dito sa binasang Biblia, ito palang salitang ito ay sa konteksto rin ginagamit sa pag-aayos ng broken relationship. Hindi pala ang ibig sabihin nito, yung kukunin mo lang yung verse na yon at ipahahayag mo dun sa ano. Kundi, gagamitin mo ang teksto na ito dun sa pag-aayos ng isang relasyon. Sapagkat ang paliwanag dito, kapag mag-isa ka lang, sasabihin mo ba na hindi mo kasama si Jesus? Diba, sinabi niya, nung panahon na naghihirap ka, hindi mo ako kinikilala, pasan-pasan kita. So, sa ganong sitwasyon, ating makukonclude na palagi natin kasama si Jesus. Ang sinasabi dito, kapag may 2 o 3 o marami pa na nagsasama sa pangalan ni Jesus, naroon siya kapiling nila.
So, sa pag-aayos ng broken relationship lang yun. Hindi yun sa paghingi o kukunin mo lang yung verse na yun sa pag-aakala mo na palaging kasama. Kahit tayo mag-isa, kasama natin si Jesus. Kaya sa tuwing sasabitin natin ang Emmanuel, yun ang patotoo. God is with us. Yan lang. Galing. Nice. At least dun sa pagre-research ko, medyo natuto rin ako. Mali pala yung ginagamit natin sa pagtitipon, yung verse na yun. Yung pala ay talagang para dun lang sa konteksto na yun. Oh. So, ibig sabihin, kung ipapanalangin natin si Sister Eden, tanggap na Pwede tanggap siyang yun, gamitin. no? Na muling magbalik Para may magmahal. ang pag-ibig Dadalhin ng iglesia doon. sa akin. Yeah. Palagi dadalhin natin iglesia doon. Kantahan mo pagdating Brad ng Power of Your Love. Ay, harap nga tumbong na. Dito, may naisip akong isang kwento, ngayon lang. Sa isang village, Malate. sa isang village, Gusto na ng page yan. may mayaman, may mayaman. So, sobrang yaman niya. Pero siya, yung mayaman na to, kilala siya na masamang ugali. Meron din namang panadero na wala nang ginawa kundi araw-araw mamigay siya ng tinapay. Araw-araw nirarasyonan niya yung nakatira dun sa village na yon ng tinapay. Meron ding yung anong tawag, butcher, yung nagkakatay ng yung matadero. Ganun din. Namimigay din siya ng karne dun sa nakatira dun sa village. Yung mga nakatira doon, inaano nila yung mayaman. Bakit ito may yaman-yaman, wala nang lang binibigay. Dahil pa nung butcher, nung matadero, at saka nung panadero. So yung mayaman, namatay siya. Namatay. Ay sa galit ng mga naroroon, wala man lang dumamay. Wala man lang bumisita o Nakita nila doon, sa yun, yung panadero at saka yung butcher, ay maganda talaga ang ugali. Maganda ang ugali nung dalawa na yun. Matulungin, at saka may pakikipagkapwa-tao. Nagtataka ngayon yung taga-village, nung pagkamatay nung Wala na. matanda, wala nang namimigay. Wala nang nagrarasyon ng tinapay. Wala nang namimigay ng karne. So, nagtaka ngayon yung taga-village, kinausap yung panadero at saka yung matadero, Sabi nung panadero at yung matadero, ang lahat ng amin pinamimigay sa inyo, nanggagaling doon sa matanda. Binabayaran ng mayaman. Oo, binabayaran ng mayaman. Sila para pamigay doon sa So, ang lesson doon, tungkol sa relasyon, ang pagtingin natin, pag minsan, ay unfair. Kasi, hindi natin nakukontrol yung mismong tao. Face to face. Nagmamarites lang tayo sa mandisigan yun, ay sama-sama ng ugali. Hindi natin nakukontrol face to face. Pero, doon pala sa pakikipag-usap natin ng doon mo makikita talaga yung katotohanan. Kaya, ang naiisip ko rin ngayon, kapag meron siguro tayo, halimbawa, kasamaan ng loob, kung tayo man na nakasakit o kung